Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin tatlong bagay po ito, no? Hindi po kaaya-ayang balita. Dito po sa survey ng SWS, ang bilang po ng mga nagugutom o nakararanas ng kagutuman ay pumalo na po sa 25.9%. Oh no! Mas mataas po noong September 2024, 22.9% na i-vlog ko po ito noong October. Ganito po kasi yan, Ang survey gaganapin ng September, lalabas po yan ng October. Ito po naman ay ginanap noong December 12 hanggang 18, 2024. So ngayon po lumabas ng January. Abay, pumalo na po ng 25.9% ang nakararanas po ng kagutuman. Yan po ay under the bagong Pilipinas with the President Bongbong Marcos. Grabe na po ito. Para pong pizza pa yan, yung bilog, yung 1/4 po nun ay nakararanas po ng kagutuman. Mamaya po explain natin, idadagdag na rin po natin itong pahayag ng Office of the President o Office of the Vice President. Hindi daw po na-approve ang budget ng Medical Assistance and Burial Assistance Program ng Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act o GAA. Malungkot po ito. Mamaya po pag-usapan din natin. At tatalakayin din po natin ito pong pahayag ni dating Senador Enrile. Kung saan sa kanyang pahayag po ay parang hindi siya pabor dito po sa INC rally, Kung saan sinusuportahan po yung panawagan naman ni PBBM na kontra si PBBM sa impeachment ni VP Sara. Wala daw itong maitutulong sa kahit ni isang naghihirap nating kababayan, ay hindi po ito makakatulong. At ito po ay pagsisimulan lang ng pagwawatak-watak ng mamamayang Pilipino. Pero, ang sinasabi po ni JPE, mukhang, ito nga po yung nakakapagtaka, Mukhang hindi nila kinikilala yung mga salita ng Pangulo. Ang sabi ni PBBM, kontra siya sa impeachment. Pero sinasabi naman ni JPE, parang kontra siya sa rally ng INC, kung saan ang panawagan ay pagkakaisa at sinusuportahan nila yung panawagan ng Pangulo. Dito ka po magtataka Takang-taka talaga po ako. Hindi ko talaga maintindihan, Pero meron na pong mga alingas-ngas, mamaya po pag-uusapan natin. Unahin po natin itong hunger rises, Basahin nga po natin. Social Weather Report. Hunger rises to 25.9% in December 2024 from 22.9% in September 2024. Ang bilis po ng inangat. 3% ito. 3% po. Halos mag 26% na. Ang laking tipak po yan. Kung sa isang buong pizza, 1/4 na po mahigit ang nakararanas ng kagutuman. Dito po sa result ng survey, the National Social Weather Survey of December 12 to 18, 2024 found that 25.9% of the Filipino families experience involuntary hunger, being hungry and not having anything to eat. Wala pong kahit anong makain. At least once in the past 3 months. Mayroon pong pamilya na sa loob ng isang buwan, may isang araw, wala po silang makain. Mayroon namang pamilya sa loob ng 3 buwan, mayroong isang araw, at least once, wala silang makain. Wala silang kahit anong makain. Walang pera, walang pagkain sa bahay, baka wala na ring mautangan, gutom, nakakaranas ng gutom. Meron naman pong pamilya, wala nang almusal, tanghalian na lang, pagdating po ng gabi, itutulog na lang, wala na rin pong makain.
So, iba't iba pong istorya po itong hunger. No? At least, bawat 3 months, ito po ang bilang ng nakararanas ng kagutuman. 25.9%. Lalo pong umaangat. Napakalaking impact po nito. Hindi pa man na-implement yung mga budget ng 2025. Binawasan po ang Department of Agriculture, which is food security. Kailangan po natin yan. Binawasan po ang budget ng, hindi binigyan ang budget ng PhilHealth, kung saan sinisecure na nga yan ng rules. May rules na po ang excise tax, yung mga sin tax, binigyan na ng earmark, no, para diretso na sa PhilHealth. Pero hindi po ibinigay ito ng mga congressman, Saldico, and Tambaluslos, no? Kasi imbis na pambili mo na ng pagkain, kapag nagkasakit ang isa sa pamilya, mapapa-ospital pa, pambili ng gamot, imbis na pagkain na lang eh. Kung mayroong PhilHealth o kaagapay ang mga mahihirap, libre na sana. Wala na sanang gastusin. Kaya lang hindi nila tinatapunan. Kinuha pa nila yung para sa PhilHealth. No? Sa ngayon, napakalaki na pong bilang nito. 25.9%. Ang iniisip po natin, papalo pa po ito ng malaki. Kasi September pa lang yun, pumalo na po ng 25.9%. Mas papalo pa po ito. So dito po sa pahayag po ng Office of the Vice President, sabi, there is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act. We apologize for the inconvenience. Ito'y kagagawa na naman ni Saldico at ni Tambaluslos. Sila po ang nagtapyas nito. No? Ang Office of the Vice President, nag-propose sila ng 2 billion. Ang binigay lang po ay 700 mahigit. So almost 1.3 billion ang natapyas. Kasama dito po yung medical assistance and burial assistance. Libo-libo po ang natutulungan nito kada taon. Libo. No? So, saan sila lalapit ngayon ng medical assistance and burial assistance? Sa politiko. Lalo na mag-e-eleksyon. Sa politiko. Ito yung sinasabi natin dati, no? Dahil po sa ambisyon ni Tambaluslos na maging presidente, yung mga kalaban niya, kagaya ni BP Sara, or possible na magiging kalaban, hinaharas, pinipersecute, at hindi binibigyan ng budget. Ang gusto niya, siya po yung mamimigay, kagaya po ng AKAP, no? Siya yung mamimigay, siya yung magiging pogi, no? At ang sabi pa ni Magalog, ipaparamdam sa'yo na parang galing sa kanila yung pera. Ipaparamdam sa'yo na may utang na loob ka kapag nabigyan ka. No? So, ibig sabihin, ilang beses nang namigay si Tambaluslos ng mga ayuda, pero hindi pa rin nasolusyonan ang kahirapan at kagutuman. Dahil umangat pa po ang bilang ng mga nagugutom. Kung malaki ang naitutulong nitong pamimigay ng ayuda, edi sana'y bumaba ang bilang ng nagugutom. Di po ba? O bakit lalong tumaas? Ibig sabihin, hindi po nasusolusyonan, nalulutas ang kagutuman po sa Pilipinas. Lalo pang umaangat. Kasi naman, ito'y one time lang eh. Hindi naman lahat, parang kaunti lang din ang nabibigay o nabibigyan ng ayudang ito. Kasi sinasabi nila, 1 billion ang ipamimigay ngayon. Kung titignan mo yung crowd, yung mga beneficiaries, kung kukwentahin mo ilan ba yung kahit anong kwenta mo, hindi po
aabot ng 1 billion eh. Siguro, yung iba, ibibigay na sa mga congressman, mga nakapaligid na politiko ron. Kaya aabot ng 1 billion, pero napakahirap paniwalaan, no? Naririnig natin, yung 5,000, ang matatanggap na lang is 1,000. Ayan po yung naririnig natin, nababalita po yan eh. May mga matanda na 10,000 daw ang ibibigay, pero ang natanggap lang is 2,000. Kawawa. Kawawa po. Magiging masaklap po. Lalo po tayong mga mahihirap. Ang impact nito napakalala. Napakasaklap po ng nangyayari po sa atin. So, malinaw dito, klarong-klaro, hindi po nasusolusyonan, nalulutas ng ayuda ni Tambak ang kagutuman. Ayan, lalo, ebidensya, lalong tumaas ang bilang ng mga nagugutom. Ito pang medical and burial assistance, tinanggal din. Yan po yung sinasabi ni Magalong para lumapit ang mga tao sa politiko, no? At kung ikaw ay kalaban, hindi ka kaalyado, hindi ka sumasama sa sortie ni speaker, hindi ka talaga maaambunan ng budget. Kanila lang. Inaari nila yung pera ng bayan, no? At pag namigay ka, namigay sila, talagang ang gusto nila o ipaparamdam nila may utang na loob ka na, mag-i-eleksyon na. So talagang vote buying po ang ginagawa. Marami na pong nagsabi. At itong 2025 budget, narinig natin na siyang pinaka-corrupt na budget in the history of the Philippines. Palala na po ng palala ang nangyayari sa Pilipinas. At mas lalong lalala pa yan, natitiyak ko. Bakit? Wala namang ginagawang hakbang eh. Wala namang konkretong programa ginagawa ang gobyerno para malutas ang kagutuman, kahirapan, kawalan ng trabaho. Anyway, pag-usapan po natin itong pahayag naman ni JPE, Juan Ponce Enrile. Basahin ko lang po. There is a bigger question. Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provision? Are we prepared of discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Impeachment in just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that the mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? So meron po silang sinasabi, no? Ay si JPE na sinasabi, ang member daw po ng INC ay i-amend nila ang constitution or suspend any of its provision para po hindi ma-impeach si BP Sara. Are we prepared, discard, or sacrifice the value of rule of law? Wow, ito na naman ang rule of law. No? Yung value po ng rule of law, parang mawawala po sa pamamagitan daw po ng mga ganyang rally-rally. Poprotektahan lang ang isang tao, no, ang isang person sa impeachment, mawawala na raw yung rule of law. Papaano na raw po yung constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. Ang dapat daw tignan kung mayroong ground
or evidence dito po sa impeachment ni VP Sara. Not going to jail by the mere fact of his impeachment. Anyway, sa makatuwid po, sinusuportahan po o mas sinusuportahan ni JPE itong impeachment. Taliwas po sa panawagan po ng kanyang boss na si PBBM. Ayaw ni PBBM ng impeachment, hindi siya pabor dyan, kontra siya dyan. Dito ka po magtataka. Mayroon po mga cabinet member na parang hindi nila pinakikinggan si PBBM. Malinaw po yung panawagan. Ang dami na nga pong inulit-ulit na nga po yung panawagan ni PBBM, yung statement ni PBBM. Ayaw niya sa impeachment. Pero itong mga cabinet member ni PBBM, hindi ginagalang yung kanyang statement. Mas pabor pa sila sa impeachment. Paano naman daw kung may legal grounds and evidence? At mayroon tayong rule of law. Nasa constitution daw po ito itong impeachment. So, hindi po pwede o ayaw nila na basta lang may magrarally, mawawala na itong impeachment kung saan ito po'y under the constitution and the rule of law. Siyempre, babalikan natin si JPE. Dito po sa nangyari ng EDSA People Power 1. Remember, siya po ay sundalo. Member po siya ng Armed Forces of the Philippines. Nakalimutan ko na yung rango niya. Parang National Defense yata siya. Department of National Defense. Si JPE. Ipapaalala ko lang, with due respect, dating Senador Enrile. Tinraidor niya po, hindi kayo tumalima sa inyo mismong Commander-in-Chief. Hindi niyo po sinunod, bagkus kumampi po kayo sa mga nagpi-people power. Nangyari po minsan sa talambuhay nyo, kumampi kayo sa people power. Tapos ngayon, ito pong rally ng INC, kinokontra nyo just because of the impeachment. Hindi po ba? Nasa ng president na sinasabi niya. Magiging president daw to. Ito na nga yung president, yung ginawa nyong EDSA People Power 1. Yan na po yung, dahil po dyan, nabuo po yung 1987 Constitution, kung saan, nasa batas po, nasa Constitution, ang mga tao ay may karapatang magtipon-tipon at magpahayag ng sarili nilang pananaw. No? Sagrado po, pinoprotektahan po ng Constitution yan. With due respect, Ginoong dating Senador Enrile. At saka, minsan po, nangyari po sa history ng Pilipinas, yung Commander-in-Chief nyo, no? Hindi nyo po sinunod, tinraidor nyo. Yung tatay po ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, may panawagan si PBBM na boss mo, dahil inappoint ka lang ni PBBM, hindi mo pa rin sinusunod. Diba? Huh? Ang sinasabi niya, rule of law. Ilang beses natin naririnig ang rule of law. Diba? May rules. Doon po sa excise tax. Diba? Kung saan naka-earmark na. Yung sin tax, didiretso yan sa subsidy ng PhilHealth. Pero, kinuha po ni Recto at ni PBBM. With due respect, Ginoong Enrile, attorney kayo. Tama po ba yun? Bakit wala kayong sinasabi? Rule of law yun. Bakit wala kayong kibo doon sa pagkuha ng pera sa PhilHealth? Pera po ng mga miyembro yun. Para po sa mga miyembro at para na rin sa mga disability at mga senior citizen. Yun na nga lang po ang magagawa ng gobyerno na matulungan itong mga tayo. Tapos hindi pa ibinigay.
Naka-earmark na po yun. Ibig sabihin parang winelding na yun doon. Winelding na para hindi na makuha. Kinuha pa rin. Napakasaklap talaga. Ang laki ng magiging impact niya. At wala tayong nakikitang liwanag. Papunta po tayo sa dilim. Papunta po tayo sa masalimuot na pamamalakad ng gobyerno. Kasi kinuha na lahat eh. At inilagay po sa pork barrel para sa mga politiko. Para maging kaalyado nila, tumibay, hindi ma-impeach si PBBM, magtiwala pa rin kay Tamba, ang mga congressman. Wala, sila lang po ang makikinabang sa pera ng bayan. Gagamitin po sa eleksyon. Nako. Ang hirap po makakita ng liwanag dito po sa pamumuno ng mga opisyal, mga leader po ng ating bansa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.